Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Ang iko-content ko sana yung laperal ni bukas na lang ni J Tarok. Na-content ko na to before pero i-revisit ko no. Kasi ang dami nagsisend sa akin yung laperal na dokumentaryo ni J Tarok eh. Pero dito muna tayo kay Sardonsky. Kasi alam mo kung ba't ko na-inspire ako dito sa comments. Ganun dito sa video ni Sardonsky. Lagi kitang pinapanood sa Bungo TV. Tapos, ito namang isa nag-comment, maganda ata idol gumamit ng 360 camera. So, yung mga audience mo, nag-aano na, parang tumataas na yung standard. Di ba? Kasi merong 360 camera na talaga. Ang 360 camera, mga kababayan ko, hindi gimmick yun eh. Yun talagang ideal. Ako, di ba marami nagko-complain pangit daw sa low light yung 360 camera. Meron akong nakita na sa YouTube ng na parang settings ng camera para maganda ang capture niya sa low light. Yung pang DSLR na settings. Tingnan ko sa susunod na namin. Ah, anong tawag dito? Tetesting ko kung maganda yung capture. So far, nag-testing naman ako dito sa labas ng bahay ng madaling gamit yung settings. Feeling ko medyo okay naman yung kinalabasan. So, try natin sa real world scenario, no? So, dito muna tayo, mga kababayan ko. Uh, so, ito na yan. Ang title nitong video na to, Walang Ulo na Pare, Lugar Pala ng Mga Engkanto. Ito yung parang medyo confusing lugar ng mga engkanto pero may pari na pugot. Anong kinalaman nun? 'Di ba? Gubat 'yan tapos may paring pugot, tapos may engkanto pa. Anong kinalaman nun, men? Anyway, ano na natin 'to? Panoorin na natin 'to. So may tawa na na-capture, no. Ito yung preview niya. Ang sa akin dito, ang kaduda-duda na part, no. Hindi, for me, marami kasing pwedeng gawin para lumitaw yung sound na yan. Pwedeng ipinatong yan or pwede naman talagang totoong may narinig na ganun. Let's say may narinig talaga para naman hindi tayo maging unfair kay Donsky. 'Di ba? Pag ipi-play mo to, 'di ba? Kahit na medyo diskumpiyado ako na totoong tunog sa environment doon. Sige, let's say totoo na may narinig na ako. Ang sa akin lang, pagka ghost hunter ka or paranormal investigator ka, wag mong i-assume na engkanto agad yung tumatawa. 'Di ba? Ang kaduda-duda dito sa part na to, pag may narinig ka, hindi ka man lang nagtingin sa paligid. 'Di ba? Hindi ka man lang tumingin sa paligid kung saan ang galing yun. Parang ang dating agad automatic yun na eh. Ito yung pangit sa mga sa mga peke na ghost hunter. Kung ano yung narinig nila, yun na yun. Or halimbawa, may narinig silang natural na rinig doon, iisipin na agad nila na kababalaghan. Ito yung pangit sa mga ganitong tao. Wala dito yung element talaga ng pag-i-investigate eh. 'Di ba kapag nag-iimbestiga ka, nagsusuri ka. 'Di ba? Let's say yung mga investigador sa krimen, 'di ba, pag may nangyari, hahanapin mo yung facts doon para malaman niyo kung ano yung totoong nangyari. Ito kasi palaging ang ginagawa na lang nito is storytelling na lang eh. Pag may katulad niyan may tumawang ganyan, ito kababalaghan na agad to without even bothering na saan ang galing yun. Baka naman yung mga batang nakausap ko lang kanina yon. Wala man lang ganun men eh. Basta pag may narinig na tawa, yun na yun. Para bang dyan sa lugar na yan, siya lang ang karapatan ng pwedeng maging tao dyan sa lugar na yan.
Wala nang iba, 'di ba? At doon dapat, medyo dapat sa inyo parang ano na 'yun eh, parang magdududa na kayo sa mga ganong style. Kadalasan 'yan. Meron ngang ano, meron tayong ano, panoorin niyo yung debunk ko diyan yung nakaraan. May pinagkamalan siyang tawa ng demonyo. Tapos do sa anggulo ni Kuya Red, si Kuya Red pala yung tumatawa. Tapos sasabihin ni Donsky, tawa daw ng demonyo. 'Di ba? Ano yung ano yung video ko noon? Hanapin yung video. Tawa daw ng demonyo. Yung pala si Kuya Red yung tumawa sa paligid. Parang hindi siguro nung nire-review niya yung footage niya, ano, narinig niya yung tawa na unusual niyang marinig. 'Di ba? Pero nung sa anggulo ni Kuya Red, si Kuya Red yung tumatawa. 'Di ba? Hanapin niyo yung video na yun, mga kababayan ko. Or i-PM nyo ako para maipasa ko sa inyo yung link. 'Di ba? Ito kasi ano to eh, dapat mga ganito, lalo na kung ghost hunter ka, nagsusuri ka dapat. 'Di ba? Nagpalit mig ka ng Flying Tiger, Same kuyog. kuya. 'Di ba? Unang-una, diyan ano, may ini-interview kang bata. So ibig sabihin may presence ng community diyan. 'Di ba? Or may mga bata talaga nakakapunta diyan dahil nakapag-interview ka ng bata eh. Kanang pag-uli na mo. Ayan o. Tingaman may anong Naririnig mo, may mga irit ka ng bata na naririnig sa background. Ibig sabihin, may presence talaga ng mga bata diyan, tama ha? Tapos, kanang pag-uli na Ayun o. 'Di ba? mo. Tingaman may anong na may nagsigsaba-saba sa akong likod. Or baka engkanto din 'yun. Pagando unsa man na yung giagian day? kakahuyan. Tas kayo. Tapos, Kanang sige ra gid mig. Lakaw-lakaw samtang sa nakitaan gid namo. Tanagan na lang gid me. unsa man yung nakitaan? Kuan, pare nga putulo. Pare na pare putululo dia sa nakakawayan na. Tawan di ka nakakawayan na. Tawan mo na adrang dapita. Wala gimangagi diha na. Wala. Oh my God. Unsa pa putululo ra ng pare. Ano pa yung nakikita niyo dyan? Pare na na pa diyan ng kakawayan na. Kanang aswang. Napi aswang. My God. Donsky naman. My God. My God. 'Di ba? Yan ang ginaya ng mga ano yun, ng mga trainee mo eh. Kaya pag panonoorin mo yung mga ano, yung mga videos ng mga tinrain mo, yung mga nakakulab mo, nawala na si Creepy Ghost 03 eh. Yung si Creepy Ghost 03 dati, pag papanoorin mo yung video nun, carbon copy talaga ni Donsky yun. Pati yung mga ano, yung mga nakakulab mo, ganun na style yung mga, my God. Yung mga ganyan, 'di ba? Pati nga panoorin yung video ni Ma'am Ellie Dairit, ganyan din. Alam mo yung produkto na ano na nabibigay ni Donsky sa kapwa niya. Parang ano yan eh, parang virus yan eh. 'Di ba? Kasi yung mga vlogger na nakakuha ng inspirasyon sa iyo, akala nila normal na yung ginagawa mo, yung mga my God mo na yan. 'Di ba? Yun ang sinet na standard mo kasi. Kaya yun ang sinusundan. Kisa may naka-encounter sa aswang. Kaya encounter sa aswang si Kwan. Sa nga na to si Dudong. Kailan niya, silingan niya. Silingan na mo to. Forward na natin ah. Motor.
Forward na natin ha. Kasi men, alam mo, yes, I do appreciate naman na pinapakita mo sa amin yan, na dumadaan ka dyan, di ba? I do appreciate naman yun. Kaya lang, syempre, medyo kwentuhan mo naman kami or dapat may ano naman kami, may matututunan naman kami dun sa ano. Kasi kung wala ka rin lang naman sasabihin at ganyan, di ba? Ako, opinion ko lang naman, pero trip mo naman yan eh. Yung, di ba mas magandang putulin na lang natin, doon na tayo sa mismong I know, sa videos ko kahinaan ko din yan eh. 'Di ba? Pero pagka ako yung nanonood sa ibang videos, parang kahit nga mismo, halimbawa, habang sinushoot namin yan, or habang ini-edit namin yan, may mga bagay doon na may mga bagay doon na feeling ko magiging interesado kayo eh. 'Di ba? Tapos pag na-upload na yung video, saka ko lang ma-realize na dapat pala tinanggal ko na yung ganyan. 'Di ba? Parang ganito din yun, men eh. Dapat may mga bagay na pero wala, trip mo yan eh, no? Kaya lang syempre, men, mas maganda na lang sana kung gusto mo ipakita sa amin yan, syempre nagsasalita ka na lang ito yung dinaanan namin, 'di ba? Itong lugar na to ay ganito ang pangalan, aakyat tayo sa bundok, 'di ba, men? Tapos biglang nag-cut na gano'n. Bata na meron daw nakita itong pare na putol ang ulo, no? Paano mo sinabing yan yung yan yung sinabi ng bata dyan sa lugar na yan? Anong identifiable sa lugar na yan na yan yun? Na sinabi ng bata? Di ba, men? So ang timeline kasi ng story mo messy eh. Hindi namin naiintindihan. Halimbawa, may kinausap kang bata, saka nagmotor ka. Tapos pagdating mo dyan, parang ito na yung sinabi ng bata. Paano mo nasabing yan yung sinabi ng bata? Ay, anong identifiable sa lugar na yan? Gubat yan, men. Parang ito yung problem mo dun sa isang video mo eh. Or pwede kasi ang nangyari, nagmotor ka, nakausap mo yung bata, saka dahil same lang yung environment, dyan din yon. Pwede yon. Pero ang pinapalabas mo kasi sa video mo, nakausap mo yung bata, saka ka nagmotor ng pagkalayo-layo, tapos sasabihin mo, dyan na yon. Parang hindi yata yon. 'Di ba? Paano mo nalamang yan mismo yung lugar na yon? Unless kung kasama mo talaga yung bata dyan, na tinuro ng bata dyan sa lugar na yan. Kasi wala namang identifiable sa lugar na yan eh. Na unique, para pag tinuro, kayang-kayang ituro ng tao. Di ba? Parang ganito yan, kahit pa sabihin mo na ako may tuturo ako sa inyo, masarap kainan sa Valenzuela. Di ba? Pumunta kayo doon sa Goodies, yung 24/7 na parisan sa harap ng gasolinahan. Pag manggagaling ka sa sa monumento, madadaanan mo muna yung dambana ng Fatima. Then, lalampas ka ng konti doon sa kanto ng Manotok subdivision. May gasolinahan doon, tapat ng gasolinahan doon yung Goodies. Kahit wala ako doon, kahit sinabi ko lang sa'yo, basta malaman mo lang yung landmark ko na dambana ng Fatima, kanto ng Manotok, gasolinahan, sa harap ng gasolinahan, makikita mo na yung Goodies, men eh. Kahit hindi kita samahan dun eh. Pero dito kasi, paggubat kasi ang pinag-uusapan natin, wala naman tayong pwedeng iturong landmark dyan eh. Naiintindihan nyo ba ibig ko sabihin? Kahit pa ikwento ko sa'yo, dun sa kakahuyan, dun sa may bandang puno, ang daming puno dyan. Diba? Okay lang sana kung doon sa bandang kakahuyan may makikita kang kubo. Kasi yung kubo kasi hindi naman natural na meron yan sa kakahuyan eh. 'Di ba? May makikita kang kubo na may kulay dilaw na bintana. Then pag may nakita kang nag-iisang kubo diyan na may kulay dilaw na bintana, malamang yun yung sinasabi, pwede yun. Pero yung sa kakahuyan lang ang tinukoy, ilang kakahuyan meron diyan? Diyan sa lugar na yun, para masabi mong diyan na yung nagpakita ng pare. Di ba, men? Kaya
Kaya dun ba lang, kung gagamitin mo yung logic mo dito, doon sa nangyari, ito ay mangangahulugan ng imbento ito eh. Itong kwento natin. Maliban na lang, ganito ano, pwede maging totoo to, maliban na lang kung after mong kausapin yung bata, total nandyan, feeling ko ganun ang nangyari eh. Nakausap mo dyan yung bata, then alam mo na yung lugar na yan. Dahil parang naituro sa'yo direkta ng bata na dyan yung lugar. Pero anong nangyari kasi doon sa video mo, men, kinausap mo yung bata, pinalabas mo na nag-travel ka, tapos biglang sasabihin mo, yun kasi ang mahirap sa atin eh, pag iniimbento natin yung timeline. 'Di ba? Confusing para sa mga audience na nag-iisip. Pero inulit ko, kung tanga-tanga naman yung mga nanonood sa'yo, hindi na mahalata yung inconsistency na ganyan. 'Di ba? So ito na yun guys. Pinuntahan natin ng araw para makita niyo yung paligid, no? Kakahuyan to siya pero may mga ano na portion ng mga rubber tree. Yan. So pinapangilagan natin ng daanan dito. Gawa nung may nagpapakita nga daw talaga rito. Alam mo, feeling ko ano no, yung unang topic talaga niyan, parang pugot ang ulo. 'Di ba? Then nakarinig na lang siya ng di umano'y tawa, napilitan na lang siyang i-convert na lugar pala ng mga engkanto. Sapa. Hindi ba ito din yung ano, yung pinuntahan nyo nila Boy Balod, yung nag-costume siya ng pang-engkanto? Hindi ba yan yon? Kasi di ba meron kayong engkanto dati? Na si Boy Balod nakamaskara ng gano'n, na gumaganon pa oh. Oo, nilik nila Johan yun eh, yung costume mo na yun eh. Yung parang parang kahoy yung muka. So dito sa video na to, no, Pasamahin natin dito ngayong araw na to. Ayaw na sumama dito. Guys, pasamahin natin dito ngayong araw na to. Ayaw na sumama dito. ano? Ano sabi mo? Kahit yung bata guys, pasamahin natin dito ngayong araw na to. Ayaw na sumama dito. Kasi nagka-phobia siya dito ba? Na Ayaw palang sumama niya. Paano na ituro sa'yo kung saan nagpapakita yung pugot na pare? Paano na ituro yun na dyan yung lugar mismo? Eh, ayaw palang sumama sa'yo. See? Yung mga details na ganun men eh. 'Di ba? O let's say nandun lang kayo ano. Kasi ang narrative mo nga uulitin ko. Na interview mo yung bata, nag-drive ka. So malamang malayo yung bata nun. O unless na lang na yung interview na yan ay bago ka maglakad diyan, pwede na naituro sa iyo ng kahit konti lang ano. Pero hindi pa rin eh. Kahit pa sabihin mong nakausap mo yung bata doon sa bago ka mag-start mag-hike, 'di ba? Sasabihin ng bata, ang sinabi ng bata, kakahuyan, generic eh. Pero sasabihin mo, banda dito nakita yung, ano, di ba?
Doon pa nga lang may elements na ng pag-iimbento eh. 'Di ba? Hindi rin naman generic specific yung pagturo mo eh. Yun ang lugar eh. Na never namang tinuro ng bata yung specific na lugar na yon. Kasi nga katulad ng sinabi mo, hindi nakasama diyan yung bata. 'Di ba? Nakukuha niyo ba mga kababayan ko na yung inconsistency? 'Di ba? Parang ano eh, talagang as you go along nag-iimbento kami eh. O ito pa yung masakit doon ano? Pwede namang halimbawa tinuruan mo naman yung bata kung ano yung sasabihin ng bata. Pero hindi mo kami masisisi kasi, 'di ba? Yung mga ganon kasi malupit ka rin kasi gumawa ng istorya talaga eh. Hindi mo rin kami masisisi. Kung halimbawa mag-isip kami na yung kung anong kapikian ang ginagawa mo diyan. Kasi namimake ka naman talaga ng video. 'Di ba? Meron talaga silang nakikita. Dalawa sila ng kuya nila nun. Imagine pugot na pare, min. Ano ba? Na nandyan. Tapos may sinabi pa yung bata na aswang. 'Di ba? Common sense ang gagamitin natin ano. Paano ba nabubuhay ang aswang? Matagal ko na rin tanong to sa mga past videos ko eh. Paano ba nabubuhay ang aswang? 'Di ba kumakain ng tao? So sa makatwid, para mabuhay siya, bakit siya sa gubat pupunta? Ano makakain niya dyan sa gubat? Hindi ba mas magandang sa bahayan yung aswang pumunta? Kasi kadalasan sa bubong yung tumutunog kung may totoong aswang eh. Yung mga kwento-kwento, di ba? Naririnig namin sa bubong namin may aswang or nagsasara kami ng bintana namin kasi may aswang. Di ba? Hindi ba pwedeng sa bahayan? Kung yung mangingisda nga, plano niyang manghuli ng ano eh, ng isda eh, saan pumupunta ang mangingisda? Sa palayan? Common sense ang gagamitin. Ang mangingisda ay pupunta sa dagat dahil yun ang layunin niyang hulihin. Isda. 'Di ba? O maghahunting ka ng baboy ramo. Saan ka pupunta? Sa gubat, 'di ba? Alangan pumunta yung maghahunting ng baboy ramo sa ano, sa dagat. May makita ka mang baboy ramo sa dagat? O yung aswang, anong hinahunting ng mga aswang? Mga buntis. O mga bata, mga ngain ng bata or tao. Asan ba maraming buntis at ano, bata at tao? Sa bahayan, di ba? Hindi sa gubat. Anong kakainin ng aswang sa gubat? Parang ganun din yung pugot na pare na yon. Bakit magpapakita dyan ng pugot na pare? Anong kinalaman ng pare sa gubat? Tapos ikaw naman habang kinikwento naman, my God, my God, my God. Ano ba? Ginagawa mo na lang, bobo talaga yung mga nanonood sa'yo eh. Ito kasi yung, hindi, huwag kayong magagalit sa akin, ano. Ito kasi yung krusada ko dito sa YouTube. 'Di ba? Yung turuan kayo mag-isip. Hindi ko sinasabing mas matalino ako sa inyo, pero minsan kasi may pagkakataon na yung ibang tao pagka inuna ang puso, nagiging bobo na. Yung mga simpleng bagay na alam nyong inuulol kayo, na-overlook nyo na. 'Di ba? Come on. Yung Twisted Faith, di ba? Yung nagtanggol kay Dons, kita may trivia ako. Yung Twisted Faith, na hanapin ko lang yun na. Kasi siya yung nagsasabi sa akin na dun, yung sa yung nahuli si Boy Balud na nagsalita, yung sabing ganon, pre, di ba gumanon? Si Twisted Faith, yung humihilot kay Donsky, sana ba yun? Pakita ko dito ha. Ito pala, kaya pala to tanggol ng tanggol. Ito pala, fan pala ito ng ng Ghost Hunter. Dahil nahuli ko to na nagko-comment sa isang Ghost Hunter na gusto niya sumama. Ito tong Twisted Fate na to.
Kaya lang hindi ko makita na to eh. May accounts ito. Si Twisted Faith. 'Di ba? Meron pa siyang gusto niyang sumama sa isang ghost hunter. Tapos yung mga video niya dito, yung mga ganito oh. Siya yung nagsabi sa akin na na night ang sabi niya para sa mga manonood yun, tanga ka talaga bungo. Kaya pala ganito magtanggol ito, gusto niyang sumama sa mga ghost hunter. Gusto niyang alam mo, Twisted Faith, pwedeng mag-explore ka kahit start mong paunti-unti, 'di ba? Nagbe-beg siya dun sa isang gusto mo pakita ko sa iyo yung pakita natin, baka sabihin nagsisinungaling tayo men eh. 'Di ba? Kuhang-kuha kita dun sa video. Sa comment mo. Kaya pala, 'di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo, yung tanggol kayo ng tanggol, nakakahiya. Nasa tablet ko yata. Wait lang ha. Saan ba yung tablet ko? Doon ko yata na to si Twisted Faith. Hindi ko na lang sasabihin kung sinong ghost hunter yung pinagmamakaawaan mo na isama ka. Ayan oh. Tagal ko ng pangarap na makasama ninyo. Ako, sana may mag-reply. Alam ko po na di nyo binabasa mga comment, pero sana man lang mapansin. Ayan ka, di ba? Twisted Faith. Kaya pala di ba? Gusto mong isama ka na itong mga to. Kaya todo tanggol mo kahit ginagawa mong bobo ang sarili mo, men. Panatiko ka ng mga ghost hunter na pinapanood mo. Anyway, pagpatuloy na natin 'to mga kababayan ko. Ano pa ba mangyayari dito? Di ba yung ito sinasabi ko, kung makikita mo naman yung content ni Twisted Faith, okay naman Yung mga meron siya ditong example, itong India-China border conflict. O, kung mapapanood mo to, di ba? Demarcation that is neither clearly defined nor mutually recognized, leading to frequent standoffs and skirmishes. 'Di ba yan yung mga content niya. Medyo I don't know kung ninenok mo to sa ibang channel or ini-AI mo yung boses, 'di ba? Pero may intellect kami Pero dito nadidismaya lang ako sa kagustuhan mong maging in sa mga idol mo. 'Di ba? Biglang sasabihin mo yung sinabi na night daw para sa mga manonood. 'Di ba, men? Nakakahiya, 'di ba? Nakakahiya. Sayang naman. Kaya yun yung proof na kahit na let's say mas matalino kayo sa akin, pag ginagamit nyo talaga ang puso nyo sa mga ganitong bagay, nagiging tanga kayo. Diba? Siguro naging idol nyo na dahil nga naman pero sayang, ginagawa nyong tanga ang sarili nyo. Alam nyo guys, yung mga kwento na yan, yung mga pare na sumusunod, putululo, naghihila ng mga kadina, yan. Bata pa ako, naririnig ko na yan. Minsan, mismo sa mama ko, naririnig ko na rin yan. Yung dalawa sila ng kapatid niya. Pinuntahan ko na rin yung isang lugar doon. Yung lugar din ng mama ko. So, ganito ang senaryo dito, no? Napaka-creepy. Creepy tong Sabi kasi, napaka-creepy. kakahuyan na to. At dito daw mismo, nagpakita yung pare na Akala ko ba dun sa kanina, ngayon, dyan na mismo.
Paano mo nalaman? Nakapunta yung bata dyan na mismo? Eh, hindi nga sumama yung bata sa'yo eh. Tapos sasabihin mo, okay, sige, ito ha. Yung kaninang sinabing dito nagpakita, malay mo generic yung pagtukoy eh. Doon sa lugar eh. O, dito sa kakahuyan na to, malay mo in general, dito, parang ganito yan eh, no? Dito pinanganak si Jose Rizal sa Pilipinas. Di ba? In general. Okay, palulusutin ko yun. Pero ito mga kababayan ko, sinabi niya dito daw mismo. Daw mismo, Oh, nagpakita yun. dyan daw mismo nagpakita. Paano mo nalaman na dyan mismo nagpakita yung pare? Eh, hindi nga sumama yung bata eh. Di ba sabi niya, ayaw na sumama ng bata? Paano na ituro ng bata dyan na mismo? At paano mo nalaman dyan mismo? Hindi nga sumama yung nagtuturo sa'yo eh. Ano, may psychic ka na alam mo dyan mismo nagpakita? Hindi, mga fans ni Twisted Faith, kung nanonood ka sa akin, pwede mo sagutin yon. 'Di ba? Paano nalaman na dyan mismo hindi nga sumama yung nagkwento sa kanya? Doon pa lang mahuhuli mo nag-iimbento to ng istorya eh. Yung pare. Kasi when you say dyan mismo, ano ba meaning ng mismo? Exact, 'di ba? Ibig sabihin mismo. Mismo meaning mismo. Meaning. Mismo in Tagalog. Right or very. This very place. Mismo. Ito mismo. Yung lugar. Ayan o. Right or very. Diba? Bibigyan ng to add emphasis to a word or a phrase. Mismo. Diba? Parang eksakto. Precisely, exactly. Yan mismo. Ibig sabihin, specific na tinuturo ni Donsky na dun sa lugar na yon. Paano niya nalaman dun sa lugar, hindi nga sumama sa kanya yung nagtuturo. Dun pa lang, mahuhuli nyo ng peke ito, tong video na to. Di ba? Putol ulo. Kasi daanan nila ito ng araw doon, papunta doon sa bayan, sa barangay ba. At may binili daw sila ng kuya niya. Parang lawa ito ng araw guys. Tapos natuyo lang ngayon, no? Ano yung tumutunog na yan? Ano yung tumunog na yan? May ipi-play ka na ba? Sa Bluetooth speaker mo? Ano yan? Ay guys, may doon na meron. Na-post ka, no? Hindi naman malayo ito sa... Nakahanda na ba yung Bluetooth speaker mo? Nga pala guys, shout out pala kay Rudy B na Walkington dyan from USA. Yeah! Shout out po, shout out sa nanonood. Shout out sa iyo ma'am. Maraming salamat for supporting Donsky Gas TV at Mikaela Bando from Europe. Maraming salamat Naku, salamat po. sa inyong pag-support sa Donsky Gas TV at sa marami pang iba. May tunog na something, magpi-play ka na ba sa Bluetooth speaker mo ng tawa? So mag-ikot lang tayo dito guys. Kung saan pa mga lugar dito na sobrang nakakatakot. Yan, shout out pala kay Video Mahinay dyan. Shout out sa'yo Red.
So ganito lang, itutur ko lang kayo kasi araw ngayon. Naku, may gabi pa Sabi pala natin yata. kung puntahan, hindi nyo masyado makikita yung paligid kasi gawa ng malilim. Buti na yung araw, may idea na tayo kung gano'n siya ka-creepy, gano'n siya baga sa Bisaya, bamingaw ang lugar na to. Yung piplay na yung tawa. Diyos ko naman, Donski. Di ba, ito hirap sa mga peke. Lahat na lang na marinig nila kababalaghan. No? Narinig yung tunog na yun, guys? Ano yung engkanto? Kala ko engkanto na naman eh. Tunog siya. Huwag na tayo lalapit. Ahas yan. Akala ko engkanto eh. Parang nagwa-warning ba siya na nandito ako. Ganyan. Sabihin ng mga iba, ikaw kaya pumunta doon. Alam mo, I do appreciate naman na mahirap din naman itong ginagawa. Kita mo yung risk, di ba? Totoo nga naman na pwede kang sakmalin ng ahas dyan. Pero hindi nababayaran nun yung pamimiki, min eh. Kahit pa sabihin mong gumapang si Donski papunta dyan, kung talagang may manloloko siya doon sa video niya, manloloko pa rin siya. Yun ang ano niya, hindi na-justify nung paghihirap kung paano mag-shoot. Yung kung may panlolokong ginawa, nanloko pa rin yun. Wala kayong magagawa doon. 'Di ba? Guys, pang na yun guys. Oh, may kalsada sa baba, guys. Lapit lang pala sa daan yan, min eh. Yung ano na, yung tumatawa na. Ito nyo siya sabi natin may ahas. Di ba ano, pag may engkanto, bawal ka magturo-turo? Ito dito na yung tawa, di ba? Ang layo pa pala, nasa bandang 15 minutes pa. Finorward ko na lang mag-overtime na naman tayo eh. So may narinig siyang tawa, ano? Alam mo, okay na sana to, min eh. Okay na sana, kaya lang tinuro mo na malapit yung kalsada eh. Well, yun na explanation ko doon, ano? Yung may narinig na natawa. Okay na sana eh. Kaya lang, may possibilities. Hindi, kung totoo naman yan, di totoo, maniwala kayo dyan. Hindi ko sinasabing huwag kayo maniwala dyan, ha? Pero ang sinasabi ko dito, yung size up ko. Di ba? Ano yung mga factors na ginamit ko para makapang bigay ng opinion dito sa video na to? Unang-una, sinungaling yung vlogger. Lagi naman yan eh. 'Di ba? Paano ko nasabi sinungaling yung vlogger? Inconsistent ang kwento niya. Sabi niya dito daw mismo. Pero hindi naman kasama yung nagturo. Ayaw doon sumama dahil natatakot. Contradicting. Malapit yung kalsada, pwedeng doon ang galing ang ingay. At yung naririnig natin parang tunog-tunog kanina na digital. Di ba, men? Marami kasing nililihim to si Donski sa video na to na hindi natin pwedeng pagkatiwalaan. Ilang beses nang nahuli tong namimeke eh. Pero kayo pa rin, kayo pa rin, kung may faith pa rin kayo sa mga ganito na to, yung ganyan, yung tawa-tawa na yan, okay lang naman. Pero sinasabi ko, yung time na tumigil siya na ganon, parang hinintay niyang ma-play eh. Parang hinintay niya, let's say ako maghahanap ako sa cellphone ko
ito yung kahalagahan ng 360 camera kasi. Para nakikita niyo yung ginagawa behind the camera. Parang ako, halimbawa, maghahanap ako ng effect ng child laugh, ano? Child laugh. 'Di ba? Hanap ako ng ano dito, ng clip na tumatawa yung bata. Hanap tayo ng generic na tawa ng bata dito. Yung sound effect lang, sound effect. Sound effect. Dala, nag-Oreo, ano. Kung ako magpi-play kasi at gusto ko iparinig, magpo-pause muna ako. Andito tayo sa gubat, 'di ba? Ang nakikita nyo lang naman yung camera, andito tayo sa gubat. May narinig akong tawa, 'di ba? Nakita nyo yung post ko kasi gusto ko kasing mangyari, marinig nyo. Hindi naman aksidente yung pagtawa eh. Tingnan mo ha. Ay, ano lang to, opinion ko lang to ha. Baka sabihin nyo. Hindi ko naman sinasabing ganun yung totoo nangyari. Tingnan mo ha. Saan ba yung tawa ng, ng Encanto? Kung titingnan mo yung, ako 41 minutes na. Oh. Ang ingay niya. Di ba? Hey guys, salamat. Biglang tatahimik siya dyan eh. Di ba? Tumahimik siya. Tumunog yung biglang saka siya tutuloy. Pinarinig sa atin ni Donsky. Tinutok niya yung camera sa harap niya nung una kasi part ito din ng trick eh. Para maisip niyo na wala akong dala-dala ha. Wala akong something. Salamat. 'Di ba kung titingnan mo yung kamay niya nakatago do sa likod niya. Ito ano ko lang to. Theory ko lang to. Hindi ko sinasabing totoo ako Maaari naman totoo yung yung tawa, 'di ba? Pero kung madumi ang pag-iisip ko at pinagdududahan ko to, ito yung laman ng isip ko. 'Di ba? Magician's move. Tandaan nyo ha, ang magician's move kasi laging lagi itong defensive eh. Una muna papakita niya. So papakita niya na parang oy wala akong dala-dala ha, wala akong dala-dala. Pero in reality, hindi natin nakikita yung dalawang kamay niya. Nasa likod yung isang kamay niya, no? Then ihaharap niya yung camera. Harap niya yung camera. Lalakad siya, titigil siya. Pinarinig yung tawa, saka siya gagalaw uli. 'Di ba? Okay lang sana habang naglalakad siya, narinig mo yung tawa. Anong nangyari? Nag-pause muna siya, pinarinig ang tawa, sabay continue siya sa gagawin niya. For me, maaring mali ako, Maaring mali ako, pero for me, set up to. Or kung aksidente man na may marinig na tawa doon, na-mention niya malapit yung daan eh. 'Di ba? Kaya nga daan yun eh. Kahit sino pwedeng dumaan doon. Anyway, kung ipipilit nyo at sasabihin nyo mali pa rin ako, di okay lang. Karapatan nyo naman yan eh. Pero karapatan ko din magsabi ko ano yung gusto ko sabihin. Anyway, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.